Kumusta kayo guys? Kung tatanungin nyo ay medyo hindi okay, no? So this past 3 days, hindi tayo nakapasok sa trabaho dahil sa trangkaso. Natatandaan nyo doon sa last vlog ko, nung Sabado ay nagpunta kami ng Real Canadian Superstore para magpa-flu shots, di ba? So lahat kami, una kaming dalawa ni Joyce, tapos sunod yung mga bata. So sa kanila, okay naman sila. Wala naman sila naramdaman side effects, kaso ako. Simula nung Tuesday ng pagpasok ko sa trabaho, naramdaman ko na, sabi ko, giniginaw ako, parang hindi maganda yung pakiramdam ko. Kaya nung Tuesday so nakapag-start ako ng shift ng Tuesday, pero pagdating ng mga lunch break namin, which is 3 AM, technically Wednesday na yun, sabi ko sa amo ko, hindi ko kayang magtuloy kasi kada papasok ako sa freezer, nanginginig ako sa ginaw, sa lamig, di ba? So doon sa mga hindi nakakaalam, ang trabaho natin ay sa freezer. So medyo mahirap kalaban yung lamig dito. Kapag nilamig ka, talagang hindi mo kakayanin, di ba? So sabi ko pa, hindi ko kaya, uuwi ako. Pinayagan naman nila ako. So simula nung Wednesday ng madaling araw, 3 AM, umuwi na ako noon. Half day lang, bali yung naipasok ko that shift. Tapos Wednesday night, hindi na ako nakapasok. Nagpaalam na ako sa kanila. And then kagabi, Thursday night, which is supposed to be yung last day namin sa trabaho, hindi na rin ako nakapasok. Kasi nga sobrang sama pa rin ang pakiramdam ko. So dahil nga doon, napag-google tuloy ako, di ba? So sinearch ko sa Google, normal ba or usual ba na makaramdam ng ganito or trangkasuhin after getting a flu shot? Although sa aming apat, sabi ko nga, ako lang naman ang nakaganito. Okay naman sila lahat, di ba? Then yun, may nakita ko doon, may mga nabasa ako na hindi daw totoo na yung flu shot ay nakaka-flu or nakakapag-cause ng flu. But sinasabi nila doon na dahil ang flu shot ay parang weekend flu na inilalagay sa katawan natin, is may chances na yung side effect na parang makaramdam tayo ng mild flu. Okay? Kasi nga parang nilalagyan tayo ng, ang tawag nila is weekend virus, no? Parang pinahinang virus na nilalagay sa atin. Kaya lang ang sa naramdaman ko, parang hindi naman weekend, parang hindi mahina eh. Kasi nagsimula to na siguro nung mga Sunday na shift, medyo kumakati na yung lalamunan ko. Medyo makati na. Tapos Monday, medyo pangit na yung ubo ko. And then Tuesday, medyo sinisipon ubo at saka lalamunan ko na yung may problema. Tapos nilalamig na ako. Talagang trangkaso. And then nung nag-check ako dito ng temperature ko, hindi naman sobrang taas. Kaya nga lang, ang problema is sobrang giniginaw at nagchichill ako. Yun ang problema. Kaya tagalaga napilitan ako na magsabi na hindi ako makakapasok. Na-experience nyo ba yun? Na after nyo magpa-flu shot, saka naman kayo try ng kaso? Medyo hindi maganda experience ko. Last year, nagpa-flu shot din kami. Pero the whole year na yon, sabi ko nga kay Joyce, bakit ganun? Parang mas lalo akong naging prone. Kada magkakasakit yung mga bata or magkakaroon ng sipon, nahahawa ko. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ang ini-expect ko dapat mas lumakas ang resistensya ko, pero parang hindi naman. So dahil dito sa mga masama experience ko, parang sabi ko nga, parang ayoko na magpa-flu shot in the future. Meron din kasi ako nakausap na katrabaho ko, na sabi niya, may nakapagsabi sa kanya, syempre ito naman mga sabi-sabi lang. May nakapagsabi sa kanya na parang mas pinahihina nito yung natural na defense ng katawan natin, no? Kaya daw ever since nung naranasan din niya yung nagpa-flu shot siya tapos nagkasakit siya lalo or napalimit lalo yung pagkasakit niya, talagang hindi na daw siya nagpaano nito, which is sabi niya mas okay naman, mas hindi daw siya sakitin nung hindi siya nagpapa-flu shot. So sa akin parang may pa nga yata, at least, di ba, hindi ka ma-frustrate na nagpa-flu shot na nga ako, nagpa-flu vaccine na nga ako for this year, tapos ganun pa din, di ba? Mas lalo nakaka-frustrate, nakakainis lalo.
So yun. Pero yun, ang masaklap dito, sobrang lamig sa labas right now. Ang temperature namin parang nasa minus 11. Wala naman tayong choice. Kahit sobrang lamig, kailangan natin lumabas. Gabi, nag-snow ulit. So ngayon, basically, ay ano na ngayon Friday na. Kanina, pag nahatid ko na yung dalawa, tapos pagka-uwi, nagpala pa rin ang snow kahit konti, manipis, pinala ko na rin. So kahit nagiginaw ka, kahit sobrang sakit sa balat ng pakiramdaman ako, wala tayong choice. Kailangan natin gawin yun kasi wala naman, lalo na yung paghatid sa bata, wala namang ibang aasahan, di ba? So, labas pa rin tayo. Magkakayod ka pa rin ng snow sa sasakyan. Maghahatid, tapos magkakayod ka ng snow sa labas para doon sa mga dumadaan sa harap, di ba? Wala ganun talaga eh. So ito siguro mapapansin nyo, yung boses ko sobrang sama pa rin, di ba? Yun nga, so hindi ko alam kung ito ba ay coincidence lang na talagang tatrangkasuhin ako before pa ako, or may virus na ba ako before pa ako nagpa-flu shot, or ito yung side effect na sinasabi ng flu shot sa akin. Kung ito yung side effect, parang bakit gano'n naman? Bakit hindi naman mild, or bakit parang hindi naman weekend yung virus na binigay sa akin? Bakit parang ang lakas naman? Or mahina na lang ba talaga yung resistensya ko? Yun ang mga iniisip ko sa ngayon mga palaisipan sa akin. Hindi ko alam kung ano talaga yung, yung totoo. Sana naman maging okay na. Kasi hindi na ako nakapasok. Pero for sure naman by Sunday, makakapasok na ako malamang yan. Pipilitin ko na din kasi ayaw ko rin naman na tumagal ng nasa bahay lang tayo. Mauubos yung vacation natin, para dito sa mga ganito. Buti na nga lang din, at kahit paano, meron pa akong mga vacation na naiipang tapal ko. Kada ganito, pag nagkasakit ka, meron kang naiitapal sa mga araw na hindi natin naipasok. So, dyan muna kayo guys, at ako muna ay maliligo. Kahit na napipilitan. See you guys later. Yun. So, tiis nga naman guys, tiis lang. Pero masarap din nga naman yung pakiramdam after maligo. Sana okay na yung pakiramdam ko. Pero yung sipon talaga, grabe, baradong-barado talaga. Ligo na tayo sa wakas. Hindi na magagalit si Commander. Tignan nyo guys, paglabas ng bahay, napaka-puti, napakaliwanag. Ayan ang araw, tirik na tirik. Sobrang init ngayon. Sobrang singkat yung araw, sobrang tingkad ng araw. Pero yung temperature dito is malamig. Kasi ayan, tutunaw yung mga yelo. Temperature natin ngayon is -3. Pero malamig. Kita nyo naman yung ice na, yung snow na naapakan ko kaninang umaga nung hinatid ko sila sa school. Hanggang ngayon snow pa rin. So ibig sabihin yan talaga malamig pa rin. Dito sa loob ng sasakyan is negative pa rin yung temperature. Kanina nga pala, dapat gusto ko sana makatulog ng mga 1-2 oras bago sumundo sa mga bata. Kaso hindi naman ako pinatulog ng hindi ako pinatulog ng ubo at saka ng baradong ilong ko. Sobrang clog nose, hindi ako makahinga talaga. Tapos sabayan pa ng ubo. Pangit talaga. So hindi ako nakatulog. Tapos yung pa nga, merong hindi magandang nangyari sa school. Magmamask na ako kasi talagang parang sobrang nakakahawa na stage na siguro na tong sipon ko ngayon. Bahing ako ng bahing. Tapos every time bumabara yung sipon. Yun nga, kanina tumawag si mami sa akin. Tapos kinabahan naman ako kasi natataranta siya. Yun pala, tumawag daw yung school sa kanya. May nangyari nga daw sa school kasi si Jayron, ako ba dito sa batang to, kahapon siya yung nagpaalala sa akin na mag-ingat daw sa tarmac kasi daw madulas nga. Sinabihan pa niya ako kahapon Daddy, mag-ingat ka sa tarmac kasi madulas. Tapos ngayon tumawag daw yung school kay mami kanina. Tapos ang sabi, may nangyari nga daw si Jayron daw, nag-outdoor recess kanina umaga, nadulas.
Tapos napatama daw yung ulo. So ako naman medyo kinabahan din. Sabi ko nga, ano, susunduin ko na ba? Ano bang sabi? Eh sabi daw, meron naman daw first aiders doon na nagbigay ng first aid. Bukol daw. Hindi ko alam kung gaano kalaki o gaano kaliit na bukol yun o sang parte ng ulo o mukha. Eh sabi, bumalik na rin naman daw sa klase. So I assume na siguro hindi naman ganun ka grabe yung bagsak niya or maliit na bukol lang naman siguro. Pero yun nga, malalaman ko ngayon pag sundo ko sa kanila. So 3:12 na at time na para sumundo kasi by 3:20 labasan na sila. Tara, doon ko na lang kukumustahin at checkin kung ano, kasi sabi nila obserbahan naman daw nila kasi kung anong mararamdaman ng bata. Sabi ng school tatawag daw sa amin para makuha namin at may pa-check up kung talagang kailangan. Pero so wala naman tawag sa amin. That means siguro naman hindi naman ganun kagrabe yung nangyari. Sana. Napakahirap talaga ngayon guys yung ganyan yung nag-snow, ang kapal, yung tarmac nila o yung basketball court doon sa kanila. Kung saan lagi naiipon yung mga estudyante, yung mga eskwela kapag recess. Ang dulas kasi pag tumigas yung snow, magiging ice yan. Talagang napakadelikadong maglakad. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Malinis na yung kalsada. Kasi nalulusaw na yung mga snow. Ito kasi ito nilalakaran pero ito hindi pa ito yung madulas kasi may snow pa to kumakapit pa to sa sapatos. Nakakaloka yung panahon sobrang init pero malamig. Ayun Did you see Kuya? How's your school? Good. Huh? We have stickers. You didn't see Kuya today? Ay, sabi ano daw, nadulas daw si Kuya. Tingnan mo yun, ayun guys, yun dulo na yung sobrang dulas nun. Ice yan Pumunta ako doon. Ice yan, nagtatatakbo ka ba dyan? No. Sobrang icy ayan Tingnan nyo guys to. Wax, Daddy. Icy yan. Look, Daddy. Ayan I can go on it. Kahit na. Madulas yan Dito na lang tayo. Tayo na si Kuya dito. Dito lalabas Ayun si Kuya. Parang wala naman nangyari. Kumusta mo si Kuya? Nangyari sa'yo? Bakit? Bakit? May nauntog sa akin. Muntog. Andun kami sa field. I was looking at Johan to here. Tapos, this Doyun, or my classmate, grade 5, accidentally banged his head. So, alam ko nadulas ka daw. Hindi, nadulas. Sorry naman yung storya. Ano, bukol pa? Malakas ba? Malakas? Hindi, pero bumukol agad. Ha? Bumukol agad. Laki. Ito, dito yung I wanna feel. Hindi ko masyadong maramdaman kasi yung dulo ng daliri ko naninigas malamig. Ano nararamdaman mo ngayon? Okay lang. So hindi ka naman naglililikot, hindi ka nagtatatakbo? Hindi, I was just staying here looking at John like gumagano ako and then Bakit bigla na lang yun bumunggo sa'yo? kasi naggagano lang ako sa iba Naglalaro? Oo. Tapos gumuno. Halika na. Okay naman. Hindi naman masakit ulo mo. Pag di naman hinahawakan, pero pag hinahawakan nasakit. Okay lang yan. Ganyan talaga. Kasama yun Laki Nag-alala kami kasi sabi ng teacher, bakit sabi kay mami? Naglalaro daw kayo tapos nag-slide ka daw, nadulas ka daw. What? Ewan ko, hindi ko alam kung ano yung pagtama, yung kwento ng teacher tsaka hindi ko alam kung sino yung nagtawag kay mami. The office. Oo, mali-mali yung storya. Kaya sabi ko, kahapon ako yung pinapaalalahanan mo mag-ingat dito, madulas, tapos ikaw yung madudulas. Ano yun? I had my ice pack for 2 hours. Nagmas na ako kasi mukhang nakakahawa yung ano ko. Sipon ko, bahing ako ng bahing. Buti na lang, gano'n na lang. Bukel. Gamot sa bukol, meron ka. Ay nako, aksidente talaga Ay nagsorry naman sa iyo, yung kaklase mo. Ay siya nasaktan din. Uwi na tayo. So ayun guys,
Ayan yung mga ganap ngayong araw na to na Friday. Hindi tuloy ako ma-excite sa weekend eh. Dapat ma-excite ako sa weekend. Kaso 2 days na nga akong bakasyon. Ganito naman yung condition ko. So yun, buti na lang kay Jeron yun lang inaabot niya. Hindi naman pala siya yung naglalaro. Hindi nakatambay lang. Tapos nadali pa. Uwi na kami. Siguro malulusaw na ngayong weekend na to talaga yung yelo, kuya. Kasi ayan no, -3 na lang ang temperature eh. Tapos sobrang tingkad ng araw oh. Naglulusaw na lahat yung kalsada, mga yelo. Ayan, hanggang dito na lang guys. Siguro dito ko na tatapusin tong vlog na to. See you on the next vlog. Bye! Bye!